lumalalim na masyado itong nangyayaring investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Yung mga dati nating pinaghihinalaan, talagang nakukumpirma. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Na-confirm dito sa testimony itong si Engineer Bernardo or si Yusek Bernardo na naging missing link nga ito for a while kasi nung magsalita na si Engineer Alcantara, hindi pa rin niya alam lahat. Pagdating sa mga politicians, ang nakakaalam at nagdadala ng pera mismo, itong si Engineer Bernardo or itong si Yusek Bernardo. Although hindi naman sa lahat ng oras. May mga sinasabi rin siya na yung mga representative mismo ng politicians, yung pinagdadala niya paminsan-minsan. Yung iba namang kwento niya, siya mismo ang nagbibigay. So maririnig natin dito lahat yan sa testimony ni Yusek Bernardo. Engineer Alcantara then told me that Kong Zaldico was asking for a 25% commission, and out of that amount, 2% was to be shared equally between Engineer Alcantara and myself. In his exact words, "Boss, hati na tayo sa 2%. Furthermore, Engineer Alcantara would tell me every time that he made deliveries of cash to Congressman Zaldico in compliance with his commitment to Congressman Zaldico. In this affidavit, I shall mention my personal knowledge regarding Senator Chis Escudero, Senator Chis Escudero, Senator Chis Escudero, Senator Chis Escudero, as follows. Maynard Ngu and I are close friends, and we go years back. He is also a close friend and campaign contributor of Senator Chis Escudero. Maynard Ngu asked me to submit a list of projects. I personally submitted a list of projects to Maynard Ngu, and some of the items therein pertaining to Valenzuela and Marinduque projects were subsequently included in the General Appropriations Act. A copy of the list of Valenzuela and Marinduque projects is here to attach to this affidavit as Annex A. Annex A. When I gave him the list, and in relation to the commitment, I asked him, "Boss, paano to?" Maynard replied, "Bahala ka na." I asked, "Boss, okay na ba ang 20%? Maynard said, "Okay." After inclusion of the projects in the GAA, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. About 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. About 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. About 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Finally, I would like to add that deliveries of cash were personally made to me by me to Maynard Ngu at his office in Manila. So bukod nga dito kay Joel Villanueva, dito kay Bong Revilla, at dito kay Jinggoy Estrada, may dalawang pangalan na nadagdag na hindi natin akalain na mababanggit na ngayon. Pero ang isa dyan, inaasahan natin, it's a matter of time, talagang darating at darating na masasangkot na siya rito. Ito ay walang iba kundi si Chis Escudero. Na sinasabi ko noong mga nakaraan kong episodes, itong si Chis Escudero, nagtataka ako kung bakit ganito na lang ito magtanggol kay Sara Duterte. Bakit ko inire-relate kay Sara Duterte ito? Kasi nga, ang sinasabi natin dito, yung nagiging problema or yung naging problema ni Sara Duterte dyan sa impeachment, kung tutuusin, barya lang ito kay Chis Escudero. Kaya ganito na lang ang pagtatanggol niya kay Sara Duterte. Pangalawa, kung mangyayari na itong si Sara Duterte nga ang magiging presidente, for whatever reason, ay mag-step down itong si PBBM at maging presidente itong si Sara Duterte, siguradong sigurado, ito tolerate itong mga problema nating nakikita ngayon. Ito tolerate itong mga pagnanakaw dyan sa mga ghost projects, sa mga substandard projects na nangyayari dyan sa DPWH. Kaya itong si Chis Escudero, inire-relate ko nga na bakit nagiging ganito nilang pagdepensa nila kay Sara Duterte dahil nga dyan. Dahil kilala nila itong mga Dutertes na hindi umiimik pagdating sa mga ganitong klaseng korupsyon. Walang naging imik, walang naging aksyon ang tatay niya, si Digong Duterte, tungkol dito sa mga nangyaring korupsyon dito nung panahon niya dyan sa DPWH. At alam naman natin, pati ito si Pulong Duterte, may problema ito. At ngayon nga araw na to,
pupunta itong si Mayor Magalong kasama si Secretary Dizon sa Davao para tingnan yung mga flood control projects dyan. Sino ba ang may budget dyan ng flood control? Itong si Pulong Duterte na nagkakahalaga ng 51.7 billion. So I hope kasama yan sa titignan nila Secretary Dizon. Ngayon, balikan natin si Chis Escudero. Itong si Chis Escudero, di ba? Lahat ng klaseng pagtatanggol niya kay Sara Duterte ginawa niya. Umabot na siya doon sa pambabastos, binabastos niya yung mga legal luminaries, binabastos niya yung mga framers ng 1987 Constitution at kung sino-sino pang tao. Binabaliwala niya. Pinaninindigan niya na hindi itutuloy, na wag matuloy itong trial ni Sara Duterte. Kaya nga sabi ko, related ito dito sa problema niya ngayon sa DPWH or dito sa flood control projects. Kasi nga, hoping siya na itong si Sara Duterte nga ay lumusot maging presidente later on, lulusot din sila sa mga problemang ginawa nila ngayon. Nakita naman natin sa mga pronouncements niya diyan sa television, sa mga pag-interview sa kanya. Doon nga sa pambabastos niya, doon sa mga nakakatanda sa kanya, mga lawyers, mga legal luminaries na hindi niya inintindi mga pinagsasasabi. Sabi ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, yung ginawa ng impeachment court noong June 10 ay hindi unconstitutional but irregular. Sabi niya na yung ginawa daw ay pagpapakita ng pagpanig ng mga senador kay VP Sara dahil hindi dapat gawain ng isang impeachment court na mag-motion or hilingin ang Kamara na sertipikahan dahil dapat manggaling yon sa kampo ng Vice President na siya magki-question kung ito ay may paglabag doon sa 1-year ban ng Constitution. Ano po masasabi? Ginagalang ko ang opinion niya pero hindi ako sang-ayon. Walang limitasyon ang impeachment court. Kaugnay ng pwede o hindi namin pwedeng pagpasahan. Nakalagay nga sa saligang batas, di ba? Sole power to try and decide. Sa aming rules o sa rules man ng rules of court, walang nakasa doon na bawal ka gumawa ng ganito o ganyan o ganoong motion. Lahat ng motion pwedeng gawin at pagbobotohan ng impeachment court. Walang limitasyon yon. May mababasa ba siya at may matuturo ba siya na bawal itong motion sa impeachment court? Bawal itong hilingin ng sino mang impeachment court judge? Wala naman. At ulitin ko, bagaman siya ay dating miyembro ng Korte Suprema, hindi siya isa sa magpapasya. Umabot na nga dun sa sinabihan na siya mismo or kinondemn na siya ng alma mater niya na University of the Philippines through Professor Jokno, yung kapatid nitong si Chel Jokno na congressman. Ano ang silbi ng utak at talento kung walang prinsipyo at tapang upang panindigan ito? Imagine, isang salita, forthwith, ay ayaw intindihin ng nanunungkulan sa Senado. UP graduate, At binigyan pa ito ng bagong kahulugan. Hindi agad, forthwith, kung hindi 4 na buwan makalipas. O dili kaya kapag may panahon pa ang Senado. So ngayon, nagtataka talaga ako noong mga panahon na yan, bakit ganito na lang? Hindi naman siguro ganun kahina ang utak nito para ipagtanggol niya itong si Sara Duterte na nakitaan naman ng mga ebidensya at pangalawa, yung simpleng salitang forthwith, ipinaglaban niya na hindi agad-agad, hindi immediately. At nagbanggit pa nga siya ng ibang meaning na sinasabi niya, dahilan siya na reasonable delay, etc. Kaya nga sabi ko, ngayon lumalabas na, malinaw na, ang nasa mind ko na ito ay may kinalaman dito sa mga nangyayaring flood control projects anomalies. So yun na nga ang lumalabas. Ito, kinumpirma ni Yusek Bernardo na itong si Chis Escudero ay nangungumisyon din. Bukod nga ito doon sa mga naunang mga pangalan na tulad nila Joel Villanueva na isa rin sa sinasabi nga natin, iba rin ang kinikilos nito. Kahit doon pa lang, hindi ko na lang mahanap yung video. Nung time na nagsasalita si PBBM sa SONA, at banggitin niya na habulin, mahiya naman kayo. At hahabulin niya, paimbestigahan niya na itong mga sangkot sa flood control projects. Nagpapalakpakan ng mga tao. Alam niyo, pinagmasdan ko itong si Joel Villanueva ng mga oras na yan. Ibang klase ang mukha niya. Habang pumapalakpak siya, makikita mo yung facial expression niya kahit malayo. Isinum ko yung kanyang mukha. Makikita mo yung mukha niya, yung pagiging
worried na worried habang pumapalakpak siya. Hindi ko makalimutan yan. Katabi niya during that time, kung hindi ako nagkakamali, si Jingo Estrada. Si Jingo Estrada halos hindi naman nagbago ang reaksyon ng mukha. Hindi ko maalala kung pumapalakpak siya, pero steady lang ang mukha niya. Pero itong si Joel Villanueva, hindi ko makalimutan. Nag-lean forward pa siya, palakpak niya, ang lakas-lakas, pero makikita mo sa mukha niya, halos maiyak. Halos maiyak. Yung pag-aalala, kitang-kita ko sa mukha niya. Hindi ko na lang makita yung video na yan, pero pag nakita ko, ipopost ko ulit. So ngayon, nagdugtong-dugtong na nga, mga kapatid, mga kababayan. Pati itong si Bong Revilla, i-confirm na ni engineer or ni Yusek Alcantara na unang binanggit nitong si binanggit nitong si Yusek Bernardo na unang binanggit ni engineer Alcantara. So mukhang tumitibay na ang pagdugtong-dugtong na istorya. Kasi alam nyo, sabi ko nga nung una pa, ang hirap magpatunay ng mga ganitong klaseng kaso. Pero kung yung mga mismong nag-aabot ng pera, kung yung mga missing link ay magsasalita, ano na ito? Hoyo na ito mga ito, sabi nga ni Mayor Isko. Tuloy-tuloy na sa oblo to. Itong mga senador na to. I confirm that Commissioner Lipana requested he be referred to officers of DPWH Bulacan First DEO. I referred to Engineer Bryce Hernandez. I have no personal knowledge if they were able to secure project in Bulacan First DEO. Furthermore, and subject to possible referral to an executive session upon the approval of the Honorable Chairman, I attest to the broader systemic issues in DPWH that are widespread. My statements hereunder are based on personal knowledge and direct interactions with the personalities involved with great risk to my safety and that of my family members. I confirm the following. Yusek Traigib Olaybar of DepEd. Yusek Traigib Olaybar used to work for Senator Ramon Bong Revilla and Senator Sani Angara before his appointment as Yusek for the Department of Education. Sometime 2010, I met for the first time Yusek Olaybar, who was then working in the office of Senator Bong Revilla. Later, I learned that he transferred to the office of Senator Edgardo Angara and then later to Senator Sani Angara. Sometime 2024, Yusek Olaybar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations, supposedly for the office of the Executive Secretary. In the said meeting, he requested me to submit a list of projects. After the meeting, I asked Bulacan First DEO to prepare a list of projects for funding. Thereafter, Engineer Alcantara submitted a list of projects worth 2.85 billion. Here to attach as Annex B is a list of those projects. Subsequently, I submitted this list to Yusek Olaybar. Yusek Olaybar told me that the commitment is 15%. In his words, boss, 15 yan. Thereafter, the DPWH received a special allotment release order for 2.85 billion for the projects listed in Annex B. Engineer Alcantara, from time to time, would collect and deliver the agreed 15% commitment to me, which I delivered, cost to be delivered to Yusek Olaybar in Magallanes, Makati, and other places. Senator Ramon Bong Revilla. Sometime in the year 2024, Senator Revilla and I met where I gave him a list of projects given to me by Engineer Alcantara. Senator Revilla asked for a commitment, which I suggest, then he approved at 25% of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as Annex C. I relayed the 25% commitment to Engineer Alcantara and told him that Senator Revilla will appreciate additional contributions for his senatorial re-election bid. Engineer Alcantara collected the 25% commitment, or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. Senator Nancy Binay. Sometime in the year 2024, Carlin Villa, a staff of trusted confidant of Senator Binay, called me and asked for a commitment which was set at 15% of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as Annex D. I relate the 15% commitment to Engineer Alcantara. Engineer Alcantara collected 15% commitment, or about 37 million, which was turned over to me, in which I then delivered to Senator Binay at a house in Quezon City. Given the complexities of the transactions and personalities involved, I humbly reserve the right to submit a supplementary affidavit, if warranted, in the premises. I attest to the truth of the foregoing statements based on my personal knowledge and authentic records. Kindly sign your affidavit in the presence of everybody. Habang dumadami ang na-involved na mga politicians dito, nakakalungkot dahil nakikita natin kung gaano kalaki ang problema natin sa korupsyon. Hindi naman sa hindi ako masaya na nahuhuli sila.
masaya din ako na lumitaw na ito at sana naman ay umpisa na ito ng pagbabago sa gobyerno natin. Tuluyan ng mawala ang korupsyon na yan, or kung hindi man talaga totally mawala yan, itong mga ganitong klaseng sobrang laking korupsyon ay mawala. Dahil nung araw siguro umit-umit lang yung mga yan eh. Mga kupit-kupit, pero ngayon talagang bulto-bulto po. Bulto-bulto po ang nakawan na hindi natin ma-imagine na talaga palang nangyayari. Ang hindi pa natin inaasahan dito, bukod kay, hindi natin alam na sasabit itong si Bong Revilla na kinonfirm na nga nitong si Yusek Bernardo. Ang hindi natin nakita itong pagkaka-involve ni Nancy Binay. So, talagang ganong kalaki, ganong kalalim, mga kapatid, mga kababayan, nakakasuka, nakakapanghilakbot ang nakawan na nangyayari dito sa ating bansa, sa ating gobyerno. At dito pa lang yan. Nangyayari pa lang yan. Dito pa lang sa Luzon. Dito pa lang sa maliit na parte ng Luzon, ibig ko sabihin. Papaano na yung iba't ibang lugar pa na malayo sa NCR, malayo sa mga probinsya. Doon sa mga sulok-sulok na probinsya. Doon sa Visayas, doon sa Mindanao. Na-imagine nyo ba kung ilang trilyon na pera ang nawawala? At dito, lumitaw na rin talaga na sabit itong si Speaker Romualdez. Pero yan, pag-usapan natin sa aking kasunod na vlog, sa aking kasunod na video. Dahil dito pa lang sa episode kong ito, medyo mahaba-haba na. Itong si Nancy Binay, sabi ko nga, hindi natin inaasahan na masasangkot. Although, nung mga pagsasagutan nila dati, yung tungkol sa project ng Senate building, medyo may pagdududa rin ako rito. Kasi siya yung hindi ko alam kung tama yung naalala kong Senate Accounts Committee na siyang nag-handle ng budget para diyan sa Senate building. Doon pa lang nagdududa na ako sa mga pagdepensa niya nung kini-question siya ni Senator Cayetano. Bilyon-bilyon din ang halaga niyan ng ating Senado, yung ating Senate building. So doon pa lang may pagdududa rin ako sa kanya. So ngayon, lumalabas talagang sangkot siya rito sa korupsyon ng flood control projects. Dapat balikan din nitong ICI itong Senate building na hinawakan din itong si Senator Nancy Binay. Dapat pong tingnan yan. My God, mga kapatid, mga kababayan, isipin nyo na lang kung gaano kalaki ang napupunta na pera sa mga bulsa ng ilang politicians na dapat ibinibigay sa taong bayan bilang serbisyo, bilang proteksyon. At hindi man lang tayo nakakatikim ng ginhawa sa buhay dahil sa pagnanakaw ng mga ito. Uulitin ko, kung wala sigurong nakawan na ganito, baka kasing yaman na tayo ng Japan. Baka kasing ginhawa tayo ng Singapore, ng Malaysia, ng Brunei at iba't ibang bansa na pinag-iwanan na tayo. Ang lawak-lawak po, ang hirap imaginein, ang hirap isipin na ganito na pala ang nakawan at ganito kaganid ang mga politikong ito. Ito pong, balikan natin si Chis Escudero. Isipin mo itong si Chis Escudero, kung maka-deny, kung maka-forma, napaka-hambog, napaka-arrogante, ayun pala, isa siya talaga dito sa mga sabit dito sa flood control projects na to na inaasahan din ng maraming tao dahil nga sa mga ipinapakita niya rin kakaibang salita, kakaibang pagkilos doon pa lang nga sa impeachment ni Sara Duterte. Hoping talaga ito na maging presidente si Sara Duterte. Absuelto silang lahat. Kasi magkakamutan lang ng likod dito Pare-pareho sila, mga kapatid, mga kababayan, na may mga sabit. Pare-pareho silang may sabit. Ang hindi ko masyadong naintindihan dito sa testimony ni Yusek Bernardo ay yung pagbanggit niya sa executive secretary.
Hindi ko alam kung may mga nakapansin dyan or baka mamayang pagbalik nila Boying Rimulya, ni Secretary Boying Rimulya at nitong si Yusek Bernardo diyan sa Senado kasi nag-request kaagad itong si DOJ Secretary Boying Rimulya na kaagad-agad ma-interview or maimbestigahan itong si Yusek Bernardo doon sa DOJ at na ma-file ng mga necessary cases kung sakali. At baka pagbabalik nila mamayang hapon, meron na magtanong tungkol dito sa pagkakabanggit ni Yusek Bernardo dito sa office ng Executive Secretary. Although hindi binanggit ang pangalan ng Executive Secretary, pero binanggit niya na ang isang project or may isang tao, hindi ko maalala kung ito'y binanggit niya na itong nagpapahanap ng proyekto ay Office of the Executive Secretary. Hindi ko maintindihan yon. Kung yun talagang si Executive Secretary ang binabanggit niya or may tao diyan sa Office ng Executive Secretary na nagpapahanap ng proyekto. Kasi lahat naman ng inilalahad nitong si Yusek Bernardo ay tungkol sa korupsyon. Ang ibig sabihin ba, umabot ang korupsyon diyan sa Office ng Executive Secretary? Nagtatanong po tayo dahil nabanggit nga nitong si Yusek Bernardo. So yan po ang nangyari ngayon. May mga kasunod pa tayong information na sasabihin later on. At yun nga, nakonfirma itong involvement nila Chis Escudero, Joel Villanueva, Bong Revilla, Jinggoy Estrada, at itong si Nancy Binay. Ganun na rin itong si Saldico at later on i-discuss natin ng mahabaan yung tungkol sa pagkakasangkot nitong si Speaker Romualdez. Hanggang dito lang po mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me in this vlog. Thank you so much for watching at doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati rin po yung like button. Mag-comment po tayo, iparamdam natin sa gobyerno na tayo ay nagmamasid, tayo ay hindi nagpapabaya, pinagmamasdan at inoobserbahan natin ang kilos nila at interesado tayo dito sa nangyayaring mga investigasyon dahil pera po ng mamamayang Pilipino ang sangkot or ang ginagamit dito. Again, thank you so much mga kapatid, mga kababayan. I-share po natin itong video sa mga kakilala natin, sa ating mga kaibigan at kamag-anak para lumawak at lumaki ang ating munting channel. Again, thank you so much mga kapatid, mga kababayan at ladies and gentlemen, magkita-kita po tayong muli.